Hoy! Nasaan ang pinakamaganda kong inaanak? Ulit pa niya nang itinapat ko ulit ang cellphone. Gandang bungad naman yan, sagot ko sa kanya. Hindi mo man lang ba ako kukumustahin? Nilagyan ko ng himig ng pagtatampo ang boses ko, pero parang hindi niya napansin iyon. O talagang wala lang siyang paki sa akin. Kumusta ka na, Jules? Napipilitan niyang tanong sa akin. Sasagot na sana ako nang muli siyang magtanong. Oh, asa na yung baby girl ko? Excited na tanong niya. Kung makatanong ka ha? Hindi makapaniwalang sagot ko. Anak mo? Inaanak ko. Bakit? Sige na, gusto ko nang marinig ang boses niya. Tagal kong hindi nakausap si baby girl eh. Alam mo naman kung gaano ako ka-busy lately. Mukha mo Mrs. Samantha. Singhal ko. Hindi mo makakausap ang inaanak mo ngayon. Busy rin siya. Natatawang saad ko. Nai-imagine ko na ang itsura niya ngayon na nakasimangot dahil sa sinabi ko. Aba, may pinagkakaabalahan na bang crush ang baby girl ko? Hindi ko alam kung nalulungkot ba siya sa imahinasyon niya o natutuwa. Hindi ko alam kung epekto ba to ng mga naririnig kong balita tungkol sa kanya o talagang ganito lang talaga ang mood niya ngayon. Loka? Natatawang saad ko. Kasama niya ang tatay niya. Narinig ko ang pagsinghap niya sa kabilang linya. Maging ako ay nabigla rin sa mga salitang lumabas sa bibig ko kani-kanina lang. What? Pasigaw niyang tanong. Napasimangot naman ako sa ginawa niyang biglaang pagsigaw. Hoy, teka lang. Huli yata ako sa balita ngayon ah. Anyari, Mams? Bakit nandyan ang baby daddy mo? Dahan-dahan lang, okay? Pigil ko sa kanya. Mahina ang kalaban, Missy. Dagdag ko. Baka marupok. Hindi ko napigilang mapairap dahil sa pasaring niya. Hindi ko na talaga alam kung ano ang gagawin ko sa kanya. Kaibigan ko ba talaga to? Bumuntong hininga ko at napatingin sa gawin nila Queen. Wala na sila sa tabing dagat. Kaya kumunot ang noo ko at inilibot ang tingin sa paligid. Natagpuan ko silang dalawa na nasa ilalim ng isang puno ng nyog. 2 metro ang layo sa tabing dagat. Napalunok ako nang bigla na lang hubarin ni Queen ang suot niyang damit. Napanganga ko dahil parang nag-slow motion ang lahat sa buong paligid. Dahan-dahang gumalaw ang ulo niya para iwisik ang mga tubig sa buhok niya. Mula roon ay naglakbay ang tingin ko sa leeg niya. Pababa sa dibdib niya hanggang sa tiyan niya. Halos mawalan ako ng hininga nang makita ang mga abs niyang kumakaway sa akin. Para ba akong hinihikayat ng mga yun at hindi ko alam kung bakit kahit may kalayuan ang pwesto nila mula sa akin, ay kitang-kita ko ang pagdaloy ng mga tubig sa pagitan ng mga abs niya. Sinundan ko ang daang tinahak ng isang butel ng tubig at muntika na akong himatayin nang makita ang V-line niya. Klarong-klaro iyon dahil nangungunyapit na niyang suot na shorts. Hindi ko alam kung bakit nakaramdam ako ng panghihinayang nang itinaas niya ng maayos ang shorts niya. Pero kaagad na namula ang magkabila akong pisngi at napatilikod nang makita ko ang kasunod na nangyari. Hindi niya naman ako nahuling nakatingin sa katawan niya. Pero ramdam ko hanggang buto ang kahihiyang inabot ko ngayong araw. I just clearly saw his bulge in a broad daylight. Fucking Walter Stein. Mabilis ang tahip ng dibdib ko at ramdam ko ang init ng magkabila kong pisngi. Malamang sa malamang ay nagbuka na akong kamatis dahil sa sobrang pula ng mga pisngi ko. Kung hindi ko pa narinig ang boses ni Missy na tinatawag ako, ay baka tuluyan na akong nawala sa sarili. Akala ko ba galit ka sa kanya, Julia? Bakit parang pinagnanasaan mo naman ang tao ngayon? Nakakainis talaga. Uy, narinig mo ba yung sinabi ko? Naiinip niyang tanong. Hindi ko naman agad maproseso ang mga sinabi niya sa akin. Kumunot ang noo ko at nakagatang pang ibabang labi. Ganoon ba ako ka-focus kakatingin kay Queen? Kaya hindi ko narinig kung ano ang sinabi niya kanina? Ha? Pakiulit nga. Saad ko. Narinig ko naman ang pagbuntong hininga niya sa kabilang linya. Habang ako ay hindi mapakali. May nararamdaman akong nakatingin sa akin. At ayoko mang maging asyumera. Pero ramdam kong galing sa direksyon nila Queen yon. Sabi ko, pupunta ako dyan bukas kasi wala naman akong gagawin dito. Sunduin mo ako sa airport ha? Dalhin mo ang baby girl ko. Sagot niya. May pasok siya, Missy. Di puntahan natin sa school nila. Sagot niya na para bang naiirita na siya sa akin. I'll call you kapag nakarating na ako, okay? Remember, hindi ka marupok. Bago ko pa man masagot ang huli niyang sinabi sa akin, naputol na ang tawag. Napapikit ako at kaagad ko yung pinagsisihan nang bigla na lang lumitaw ang imahe ni Queen. Ipinilig ko ang ulo ko at kinalma ang sarili. Muli kong nilingon si Lauren at gano'n na lang ang tahip ng dibdib ko nang makita kong gaano kalapit ang mukha namin ni Queen. Umawang ang labi ko
at hindi ka agad makagalaw dahil sa pangyayari. Nagkatitigan lang kami at kung hindi pa ako natauhan, ay baka ganoon lang ang eksena namin buong maghapon. Kaagad akong umiwas ng tingin at napaatras. Nasaan si Lauren? Tanong ko sa kanya nang mapansing hindi niya kasama ang anak ko. Napangisi naman siya at bahagyang inilayo ang sarili mula sa akin. Laking pasasalamat ko dahil nakasuot na siya ng damit ngayon. Nakadikit sa balat niya ang basang damit na suot niya, kaya klaro ang balat niya lalo na ang abs niya. Magulo rin ang medyo tuyo na niyang buhok. Nauna na siyang pumasok sa loob para magbihis. Sagot niya. Tumango naman ako. Magbihis ka na rin. Utal kong saad sa kanya. Tumikhim pa ako bago siya tinalikuran at mabilis na naglakad papalayo sa kanya. Napapikit ako nang marinig ang mahina niyang pagtawa sa likuran ko. Nakakahiya. Nakatulog si Lauren dahil sa sobrang pagod niya kakalaro kanina. Samantalang si Queen naman ay nanatili rito sa bahay. At si Edna ay hindi ko mahagilap. Hindi ko rin nakita si Daddy sa patio ng bahay kung saan siya kadalasang tumatambay. So technically, it's just me and Queen here. Pagpatak ng 1:30 ng hapon, pumunta ako sa kusina para magluto ng merienda ni Lauren. Balik na naman ako sa trabaho bukas, kaya paniguradong ilang araw na naman akong hindi makakapagluto para sa kanya. Pwera na lang kung maaga ako makakauwi. Habang naghahanap ng pwedeng lutuin para sa merienda niya, naramdaman kong may pumasok sa kusina. Kaagad na sinalakay ng kaba ang puso ko, nang ang unang pumasok sa isip ko na posibleng nasa kusina ngayon ay si Queen. Thinking that we're both breathing the same air in this enclosed area makes my heartbeat doubled. Parang hindi ako makahinga at natataranta ang buong sistema ko. Hindi ako makapag-isip ng tama, dahilan para makalimutan ko kung anong totoong pakay ko rito. Napapitlag na lang ako nang bigla siyang nagsalita sa likuran ko. Sorry. Paghingi niya ng paumanhin, hindi nakatulong ang boses niya. Mas lalo lamang naghurumentado ang puso ko. What are you going to cook? I cleared my throat before I answered him. Cooking merienda for Lauren. Sagot ko sa kanya at pinasalamatan ko ang lahat ng santo dahil hindi ako nautal. Pinagpatuloy ko ang ginagawa habang siya naman ay nakasunod sa akin. Naaalibadbaran ako sa pagsunod niya sa akin pero hindi ko pinahalata yun at nagpanggap na hindi ako apektado sa kanya. Do you need help? Tanong niya na kaagad kong tinanggihan. Laking pasasalamat ko naman na hindi na siya nagpumilit pa. Nakita ko siyang umupo sa high chair sa counter at pinanood ako. Hindi naman ako makagalaw ng maayos dahil sa mga tingin niya. Pinagpatuloy ko na lang ang ginagawa ko habang iniiwasang isipin na nandyan lang siya at malapit pa talaga sa akin. Naisipan kong magluto ng brownies para kay Lauren. Tahimik lang ako habang ginagawa yun hanggang sa matapos. Isinalang ko sa oven ang lalagyan ng lulutuin kong brownies at sumandal sa counter habang hinihintay na maluto yun. I didn't know that you know how to bake now too. Saad niya. Hindi ko naman siya pinansin at itinuon na lang ang atensyon sa pagluluto. Narinig ko ang pagtikim niya at kasunod nun ay ang mahabang katahimikan. What does my Lauren's favorite foods? Hobbies? Anything about her? Can you tell me? Maya-maya pa ay tanong niya. Parang may kumirot sa puso ko. Dahil sa klase ng pagbanggit niya sa pangalan ni Lauren, mabuti na lang talaga at nakatilikod ako sa kanya. Kinagat ko ang pangibaba kong labi at napayuko. Lauren's favorite food is the food I cook for her. She loves to play with her dolls, sleeping beside her favorite. Napalunok ako. Teddy bear. She loves to socialize with other people, even if sometimes she's shy and silent. She knows how to observe people around her and her surroundings. She acts ahead of her age and thinks so mature that sometimes I wish she'll grow up slowly, but I can't definitely stop that. She's so caring, sweet, loving, kind, and she's my daughter. Hindi ko maiwasang mapangiti. Parang kailan lang, inaabangan ko ang paglabas niya. Pero ngayon, inaabangan ko na ang paglaki niya. You raised her so well, Julia. Thank you for raising our daughter alone, even if it's not so easy. Thank you for bringing her in this world. Thank you for giving me such a wonderful daughter. Malumanan niyang saad. Ramdam ko ang pagmamahal niya kay Lauren. Huminga ako ng malalim at kinalma ang sarili nang biglang makaramdam ng biglaang pagbugso ng damdamin. You don't have to say that. She's also my daughter, Queen. I'll do everything and anything for her. Saad ko sa kanya. I know, Julia. I know. Saad niya. What's her first word? What was her first step? How about her first haircut? Sunod-sunod niyang tanong.
Natawa naman ako at napatingin sa kanya. Her first word is ma. Her first step was when she's 1 year and a month old. Her first haircut was when she's a year and 9 months old. Sagot ko sa mga tanong niya. Tumango naman siya at kita ko sa mga mata niya ang pagkinang ng mga ito. He's genuinely happy knowing a little bit of information about Lauren. His Lauren. Our Lauren. Naputol ang tinginan naming dalawa nang tumunog ang oven. Palatandaan na naluto na ang brownies. Kumuha ako ng gloves at kinuha ang brownies mula sa loob ng oven. Pagkalapag ko ng brownies sa ibabaw ng counter, ay siya namang pagpasok ni Lauren sa kusina. Kinukusot pa niya ang mga mata niya at sobrang gulo pa ng buhok. Napangiti ako at agad siyang binati. Hi baby! Saad ko. Tinigil naman niya ang pagkusot sa mga mata at tiningnan ako. Ngumiti siya. Hello mommy! Masiglang bati niya. Kahit pa medyo wala pa siya sa wisyo. Nilapitan siya ni Queen at binuhat. Hinalikan niya ang pisngi nito habang inaayos ang magulo nitong buhok. How's your sleep? Malumanay na tanong ni Queen kay Lauren. Totally fine, sagot naman ng anak ko. Kaagad naman nagliwanag ang mukha niya nang makita ang mga brownies na ngayon ay hinihiwa ko sa maliliit na piraso. Brownies! Sigaw niya na parehong nagpatawa sa aming dalawa ni Queen. Pinalamig ko muna ang brownies bago inilagay sa platito at ibinigay ang ilan kay Lauren. Tinimplahan ko rin siya ng gatas para ipare sa brownies niya. Tahimik ko lang siyang pinapanood habang maganang kumakain ng brownies na niluto ko. Si Queen ay nanonood lang din sa kanya habang kumakain. Kumunot ang noo ko nang biglang lumapit siya kay Lauren at may ibinulong dito. Humagik-hik naman si Lauren na naging dahilan para mas manaig ang kuryosidad ko sa pinag-uusapan nila. Mamaling si Lauren sa akin at muling humagik-hik. Nang tingnan ko naman si Queen ay nakangisi ito habang nakatingin kay Lauren. Matapos humagik-hik ni Lauren ay kinuha niya ang isang piraso ng brownies at itinapat ito sa bibig ko. Open your mouth, mommy! Saad ni Lauren. Ibinuka niya rin ang bibig niya habang sinusubuan ako. Pakakain ko ng sinubo niyang brownies sa akin, sinubuan naman siya ni Queen. Swerte ng brownies, no? Saad ni Queen sa anak ko. Naumani naman ang matimis ng ngiti nito. Napatingin ako sa nakita ko. Hindi pa man alam ni Lauren ang totoong papel ni Queen sa buhay niya. Malapit na ang loob niya rito. Nararamdaman siguro niya ang lukso ng dugo kay Queen, kaya komportable siya rito kahit pakakakilala pa lang nila sa isa't isa. Mula sa kanilang dalawa, napako ang tingin ko sa pintuan ng kusina. At doon ko nakita si Daddy na nakatayo. Nakamasid lang siya sa amin. At nang magtagpo ang mga mata namin, ngumiti siya. Years has passed. And this is the first time that I saw my dad smile genuinely at me. The next day, while I was preparing Lauren's uniform, I heard the honk of a car outside our house. Nang sumilip ako sa bintana, nakita ko si Queen na palabas ng sasakyan niya. 6:00 pa lang ng umaga pero nandito na siya. Kaagad din akong umalis sa may bintana nang bigla na lang siyang tumingala at tumingin sa gawi ko. Abot langit ang kaba ko at nanginginig ang mga kamay ko. Napapikit ako at pilit na kinakalma ang sarili. Ngunit ilang segundo lang ay agad din akong nabigo. Iniisip ko pa lang na makikita ko na naman siya ngayong umaga ay parang hindi na mapakali ang buong sistema ko. Dapat ay hindi na ako mabigla sa mga ganitong pangyayari dahil talaga namang pupuntahan niya ang anak niya dito. Hindi ko nga lang maintindihan ang sarili ko. Huminga ako ng malalim at napapitlag nang bigla kong narinig ang mababang boses niya. Umawang ang labi ko at dahan-dahang idinilat ang aking mga mata. Nakita ko ang figura niya sa pintuan ng kwarto. Huminga muna ako ng malalim bago ipinikitang mata at muling idinilat ang mga ito. Natagpuan ko si Queen na nakatayo sa hamba ng pintuan. Nang magtagpo ang mga mata namin ay sumandal siya rito at pinag-cross ang mga braso sa tapat ng dibdib niya. Umiwas ako ng tingin at tumikhim. Good morning. Is Lauren ready? Tanong niya. Hindi ako tumingin sa kanya. Imbes ay tumingin ako sa kanan ko para tignan kung tapos na bang maligo si Lauren. Napangiti naman ako nang kaagad na lumabas ng banyo si Lauren. Nakatapis sa maliit niyang katawan ng pink na tuwalya at may pink ring tuwalya sa ulo niya. Gumuhit ang saya sa mukha niya at kumurba ang napakalaking ngiti nang makita si Queen sa pintuan. Ni hindi man lang ako tinapunan ng tingin. Kaagad na tumakbo si Lauren papunta sa ama nang makita niya ito. Careful princess, babala niya. Umalis siya sa pagkakasandal sa frame ng pinto at umupo para salubungin si Lauren. Pinulupot ni Lauren ang maliit na braso sa leeg ng ama at nagpakarga dito. Agad naman siyang binuhat ni Queen at hinalikan sa pisngi na mas lalong nagpangiti kay Lauren. Why are you here?
Inosenteng tanong ni Lauren na nagpatanga kay Queen. Mula kay Lauren ay dumako ang tingin niya sa akin na para bang nangihingi ng tulong. Napalunok naman ako at hindi makapag-isip ng pwedeng isagot sa kanya. He just wants to see you, sweetie. Saad ko sa kanya na nagpalingon kay Lauren papunta sa direksyon ko. Baba ka na, magbibihis ka pa. Hindi ko na siya kailangang pagsabihan pa ulit dahil kaagad naman siyang nagpababa kay Queen. Nakasunod ang tingin ni Queen sa bawat galaw ni Lauren at hindi alintana ang gusot sa suot niyang asul na polo. I'll just go downstairs. Paalam niya na tinanguan ko lang. Pagkaalis ni Queen, minihisan ko na si Lauren. She's just silent while I'm buttoning her uniform, and after that, I help her drying her hair. I thought she'll stay silent, not until she opens her mouth to ask me. Who is he? Mariin niyang tanong. Hindi man kumpleto ang katanungan niya, nakuha ko kaagad ang tinutukoy niya. Natigil ko ang pagpapatuyo sa buhok niya at natagpuan na lang ang katanungan. Nangihina kong ibinaba ang mga kamay ko. Sa mga araw na lumipas, nakita kong napapalapit na ang loob ni Lauren sa kanya. Kahit na hindi niya pa alam ang katotohanan. Kitang-kita ko ang saya na hindi ko nakita nung hindi pa niya nakilala si Queen. Yung kinang ng mga mata niya na sa tuwing kinakausap siya ni Queen gamit ang malambing nitong boses. Sa tuwing tumatawa siya kapag naglalaro silang dalawa na parang may mga sariling mundo. Ibang Lauren ang nakikita ko sa mga nakalipas na mga araw. Ayoko mang aminin na dahil yon sa presensya ni Queen. Hindi ko may pagkakailang. Malaking tulong ang pagdating niya. Mas tumatawa na ang Lauren ko. Mas masaya at mas payapa. Kahit naman pagbali-baliktarin ko ang mundo, ama niya pa rin si Queen. Labas si Lauren sa nangyari sa aming dalawa noon. Ang mga desisyon naming maging ganito ang epekto dahil pinangunahan kami ng emosyon. Hindi ko naman pinagsisihang lumayo. Wala namang masamang piliin ko yung sarili ko at ang kagustuhan kong lumayo sa mga bagay na magpapasama sa akin, lalo na sa anak ko. Siguro nung mga panahon na yun yung pinakamagandang desisyon para sa aming dalawa. Maayos na kami ngayon. Unti-unti ko na rin tinatanggap sa sarili ko ang pinili niyang desisyon at siguro ay ganoon din siya. Wala nang silbi na balikan pa mga pagkakamali namin noon na siyang nagturo sa akin na maging malakas at humulma sa kung sino ako ngayon. Mommy? Napabalik ako sa ulirat nang muling narinig ang boses ni Lauren. Napatingin ako sa kanya na naghihintay ng kasagutan. Hinawakan ko ang balikat niya at umayos ng upo sa harapan niya. Medyo humigpit ang hawak ko sa balikat niya. Lauren? Tawag ko sa kanya. Inayos ko ang buhok niya at inipit sa likuran ng tenga niya ang takas na buhok. What if nandito ang daddy mo? I mean, dumating siya. Kinakabahan kong tanong sa kanya. Unti-unting kumunot ang noo niya dahil sa sinabi ko. Halatang naguguluhan siya sa biglaan kong pagtatanong ng mga ganitong bagay. Noon ay nangako siyang hindi na siya magtatanong pa ng tungkol sa daddy niya. At ngayon naman, ako ang biglaang magtatanong sa kanya ng ganito. What do you mean, Mommy? Why would he be here? Naguguluhan niyang tanong sa akin na mas lalong nagpahirap sa akin kung paano nga ba sasabihin sa kanya ang totoo. Because he missed you so much. Naiiyak na saad ko. Why now? Nag-umpisa nang mamula ang ilong niya, dahilan para bumara ang lalamunan ko sa nakikitang reaksyon niya. Sweetie, kuha ko ng atensyon niya. Your daddy and I were not in good terms when we part ways. We've hurt each other, so we chose to leave ourselves not being together. He knows your existence, even before you were still not born, anak. Saad ko na tuluyang nagpabasag sa boses ko. Pinigilan kong tumulo ang luha ko dahil isa-isa nang pumapatak ang mga luha ko. Ayokong sabayan ang emosyon niya. Kailangan kong magpakatatag. Then why he didn't look for us? May iba na ba siyang family? Umiiyak niyang tanong. Mabilis naman akong umiling habang pinapahid ang magkabila niyang pisngi. Nahilam na ng sarili niyang mga luha. Daddy was sick and it took him so long to look for us. That's why he came to know you. At pinahid ang mga pisngi niya. Who is he? Walang paligoy-ligoy niyang tanong sa akin. Napalunok ako at ibinuka ang mata ko para sagutin ang tanong niya. He is Kurt. Bago ko pa man masabi yon ay naputol na dahil sa bagong dating. Hey! Natigilan siya na makita kaming dalawa ni Lauren, lalo na ang mga luha nitong tuloy-tuloy sa pagpatak. What happened? Nag-aalalang tanong niya at dinaluhan si Lauren na mas lalo lang umiyak.
Nagtataka niya kung tiningnan nang bigla na lang siyang niyakap ni Loren. Niyakap niya ito pabalik habang hindi pa rin inaalis ang tingin sa akin. Suminghot ako at tipid na ngumiti sa kanya. Napaawang naman ang labi niya at nakita ko ang pagpatak ng luha sa mga mata niya. Hindi siya makapaniwalang tumingin sa akin at kay Loren. Palipat-lipat lang ang tingin niya sa aming dalawa. Tanging ang paghikbilang ng anak namin ang maririnig sa buong kwarto. "Hey sweetie, stop crying, Alo niya rito. Hinaplos niya ang likuran nito para tumahan na sa pag-iyak. Sumisinok na lumayo kaunti si Loren kay Queen. Nakangiti namang pinahid ni Queen ang mga luha na nasa pisngi nito. "Do you know who's my daddy is?" Tanong ni Loren sa kanya.